Number 4 po, different method of making a lesson. So, ito po, different method in making a lesson. May mga ibang kaparaanan po, no, ng paggagawa ng mga aralin. So, ito po ay a SOAP method. Yun po yung una-una. Ano po? SOAP method. So, ang SOAP method po, sabi, the SOAP Bible study method is a structured Bible that encourages active engagement with Scripture. So, ang SOAP method po ay isang gabay, no, upang matulungan tayong unawaan ng mas malalim ang kahulugan ng mga salita ng Biblia. So, SOAP method po, acronym po yan. Ano po? SOAP method. Yun yung mga ibang paraan po upang makagawa po tayo ng mas magandang outline o makagawa ng magandang aralin, lesson. Okay. So, ulitin ko po, itong method na ito ay maaaring isang pattern na po upang tayo ay matulungan na mas maunawaan po natin ng malalim ang kahulugan ng salita po ng Panginoong Diyos. So, ganito po siya gumagana. No? S stands for Scripture. Ayun. S stands for Scripture. So, salita po ng Diyos. So, doon po, halimbawa, sa verse, kailangan mamili po tayo sa verse or sa passage na dapat nating pag-aaralan. No? Scripture. So, halimbawa, meron tayong binabasa, halimbawa, Philippians 4:6-7, no? Philippians 4:6-7, halimbawa, ano ba sabi doon? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. So, ito po yung scripture natin at ito ang yan po ang pag-aaralan natin. So, yun po yung scripture. S stands for Scripture. And then yung O ay stands for observation. So, titingnan po natin kung ano po yung nilalaman, no? Obserbahan po natin. So, observe and determine the facts of the Bible verse. Okay, yan po yung O. Para ma-observe po natin ng maayos ang passage or yung scripture po, pwede ka natin, no? Makikita natin na kung ano ba ano bang meron diyan, no po? So, halimbawa, bakit ito ay isinulat sa Biblia? Or ano pa ba? Paano mailalapat ang talatang ito sa iyong buhay? Ganon. So, minsan, pwede ka rin magtanong kailan isinulat ang talatang ito? At ano ang buhay tulad nila? Ganon. So, iti-take notes po natin kung ano po ang ating na-obserbahan, na-notice doon sa mga verses. So, sa Philippians 4:6-7 po, na ating example na scripture, sabi nga po doon, don't worry about anything. Okay? Instead, pray about everything. So, you might observe that ito po ay nag-i-encourage po, no? Encourage prayer instead of worry. So, yun po, at least, at maunawaan natin, no? Kasi, doon po kasi nakalagay, worry, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala sa mga bagay, no? Dapat ikaw ay manalangin. So, ibig sabihin, ini-encourage po tayo manalangin, no? Kaysa titingnan mo po yung mga yung mga hindi magandang, yung mga pangit na bagay, maaaring lalamunin po ng ang ating isip dun sa mga hindi magagandang pangyayari. Na po, kaya ini-encourage mo tayo, no? Encourage ni Pablo ang mga taga-Philippians, no? Na manalangin kayo, no? Kaysa mag-worry kayo. Okay, so yun po yun, yung SOAP, no? Observation. So naobserbahan po natin ito palang scripture na ito ay nag-i-encourage, no, na manalangin instead of
worrying. Okay? So, A po stands for application. So, andyan po yung ating verse, no? Philippians 4:6-7. Reflect on how the scripture applies to your life. No? I-reflect po natin, no? Atin pong titingnan, pag-isipan po natin kung paano paano naangkop ang kasulatan sa ating buhay. Okay po. Yan. Yan. Reflect on how the scripture applies to our life. Okay, so yun po, atin pong titingnan, atin pag-iisipan kung paano naangkop, paano tin-apply ang kasulatan sa ating buhay. So, kapag naisip na po natin ang mga bagay na ating natutunan dun sa passage, no po, obserbahan na po natin yon, i-apply na po natin, no? Ito pa magkaroon po ng pagbabago ng ating buhay o ng buhay ng ating mga tinuturuan. No po, mahalaga po 'yun, mga kapatid, no? Kasi po sa discipleship po, kailangan po talagang meron kasing nagsasabing meron silang discipleship program pero wala naman pong nababago. No, ibig sabihin, sa pagkakalam po, hindi po siya discipleship kasi ang discipleship talaga ay ayusan. Or kung mentoring, ayusan, no? Dapat pag nagpapa-mentor tayo, bawa nagpapaturo tayo, dapat susunod po tayo kung ano pong sinasabi natin na ating natutunan, dapat po ay gawin din po nila. No? Kaya po, sa mga kabataan, ang hirap. Kasi pwede mong sabihan ngayon na oo, and then pagdating ng meron kayong anong tawag niyan, may fellowship kayo, and then meron kayong interaction, then magkakaroon kayo ng kaunting anong tawag niyan, umiiyak, grabe, no? Pero pagkatapos ay ang dali pong mabago ang kanilang puso, ang kanilang pag-iisip. No, ganyan po talaga yung mga kabataan. Kaya po, kailangan po natin na magkaroon sila ng malinaw po ng salita ng Diyos, malinaw ng way ng kaparaanan, no po. Kasi maganda po ang kanilang pag maganda po ang kanilang natutunan, talagang ang application doon maganda din po. Pero pag malabnaw po ang kanilang natutunan, ay maaaring yung kanilang anong tawag nito, ang kanilang buhay bilang mananampalataya ay mabuay. So, halimbawa po, you could prioritize prayer over worry. So, minsan nga po, sa paggagawa ng outline or pag-share ng Word of God, minsan po, kaya topic ko doon, saan tayo hanap ng topic? He reveals everything in it. Okay? So, ang kapaganda po talaga noon na talagang yung prayer, no? Sa dapat nating gawin, no? Na para hindi tayo mag-alala. Na po, minsan, ang dami na nating ginawa, ang dami na nating ang layo-layo na natin, no po. Ang dami natin nagastos, marami na tayong lakas na nagagamit. Pero sablay-sablay, nagawa ang manalangin muna. So, P po stands for prayer. So, sabi nga respond to what you've studied by communicating with God. Yan, P stands for prayer. Okay, so respond to what you've studied by communicating with God. Ibig sabihin, pagkatapos mong matutunan yung mga dinidiscuss po, dapat kang makipag-usap sa Diyos tungkol doon sa iyong natutunan. Na po. So, maaaring yung pag nilay-nilayan po natin ang mga information na natutunan po natin. Paano ko ba ito gagawin? Pag-usap tayo sa Panginoong Diyos. So, sa pamamagitan po na
makipag-usap sa Diyos, maaari kang humingi ng patnubay sa Kanya. Pwede kang mag-request sa Kanya ng kalinawan, no? Para mas maunawaan natin yung powerful na message po para sa atin. So, makakatulong po sa atin ang mga pagsasanay na ito para mapalalim pa po ang ating pangunawa at ating koneksyon sa Panginoong Diyos. And then, after nun mga kapatid, no, na pag-pray na tayo sa Kanya, and then, siguro may sinasabi at siya sa atin at maaaring malinaw na sa atin, po, kung hindi pa, pray pa rin ulit, and then, balikan mo yung mga mensaheng hindi mo pa masyadong nakuha, and then, ibibigay po ng Panginoong Diyos ang mga bagay na dapat mong matutunan upang may paliwanag mo po ng maayos ang iyong lesson. No po? And then after nun, thank Him for His word and seek His guidance in applying it to your life. Okay, so yun po yung unang method, yung SOAP method. So, pangalawang method po is the HEAR method. So, the HEAR method stands for highlights, explain, apply, and respond. No? So, ang ano nito, ang hulugan po nito mga kapatid ay it encourages personal engagement with the text and facilitates a deeper understanding. So, itong mga method nito mga kapatid ay may kaugnayan siya doon sa kaunting parang minor version ng hermeneutics ba? No? Maganda po mga kapatid na matutunan din po ng ating mga kabataan to. No? So, halimbawa, kapag pinagbubulay-bulayan natin talaga ang ating binabasa at gagawin po natin, i-connect natin ito sa ating sarili, mga kaisipan at lalo na sa ating mga karanasan. So, mas maintindihan natin ang kahulugan nun, mga kapatid. So, makakatulong ito sa atin na makita ang kahulugan ng mga salita at pwede natin i-attach natin sa ating isipan, no? Yung mga natutunan natin, yung mga information na natutunan natin. Yun po yung HEAR method. So, H po stands for highlight. Go. Diyan, yun. H stands for highlight. So, ano pong involved nito, kapatid? Anong gagawin po natin para makapili tayo ng magiging topic natin? Anong ma-highlight? Ano bang naka-highlighted doon? Okay. So, ang gagawin natin, basahin mo natin yung passage and then highlight or write down specific verses or phrases that stand out to you. So, maaari po natin isulat ang mga talatang, yung parang bang may special na kahulugan para sa iyo. May kakaibang ila para sa iyo. Okay? So, read the message and highlight or write down specific verses or phrases that stands out to you. So, ano bang purpose nito, mga kapatid? So, ang purpose po is identify key themes, significant words, yon, or mga important points. So, yung mga particular na salita na inuulit-ulit, no po, o may mga special na kahulugan o mahalagang impormasyon na nakikita po natin doon sa isang passage po, yan po ang dapat nating papansinin. Okay? So, H po stands for highlight. Yun. Nag-highlight doon sa passage. And then, E. Okay, stands for explain. Yan. So, ano po ba ang involved nito, mga kapatid? Ibig sabihin, interpret the highlighted text. Okay. E stands for explain. So, dapat atin pong i-interpret kung ano po yung mga naka-highlight na mga teksto. Okay. Ibig sabihin, kailangan nating maunawaan at ipaliwanag ang kahulugan ng mga teksto
naka-highlight doon. So ipaliwanag ang kahulugan o kahalagahan ng particular na bahagi ng text po. So ito po ay tungkol sa pag-unawa at paglilinaw sa mismong naka-highlight po doon sa mga impormasyon. No po? So, what does it mean in its original context? Yun. What does it mean in its original context? Excuse me po. So, ito ay maaaring tumutukoy sa pag-alam sa kahalagahan ng isang salita o yung phrase o yung idea, no, ng mga panahon, kultura, o sa mga pangyayari kung saan ito unang nangyari. So, dapat atin pong titingnan yung main, no, yung pinaka-original context po niya. So, who is the author speaking to? Ayun. So, para kanino niya po ba ito sinasabi? No? So, makakatulong po ito na mas maunawaan ang layunin at mensahe po ng text po, mga kapatid, no? Sa salita. No? Dito, at kung saan niya po ito ayun, bumalik na. Putol-putol daw po ako, mga kapatid. Minsan po. Dito po. Naglalag po kayo. Naririnig po. Napuputol po ako. Opo, Yes, kanina. hello po. Parang mahina ang aking signal. Iba yun. Sayang. Yan po. Okay na po? Naririnig niyo na po ako? Yes. Opo. Hello po. Yes po, pass. Okay, sige po. Diretso po tayo. Meron pa tayong mga ilang minuto. So, yun po. Ulitin ko po. Ano po na dapat po ay alamin po natin ang author, no? Who is the author speaking to? Kung para saan po, no? Para kanino niya po ito sinabi. So, ito po ay makakatulong na mas maunawaan po natin ang mga layunin ng mismong mensahe ng text po. Okay, so it allows us to see the text from the perspective of an intended audience and understand how the author is trying to connect with them. Kaso lang, yung ating PowerPoint po, narinig kaya ako? Ate Chen, naririnig mo ba ako? Hello po. Opo, naririnig po. Parang hindi yata. Ayun, salamat po. Mahirap, parang hindi na aking. Okay po, so, what is the main message? Bawa, no?
So, dapat po nating alalahanin, no, mga kapatid, no? So, ulitin ko po, parang hindi yata yan, balik nga po daw. And then, ang kasunod po is, wala po ba yung, so it allows us to see the text from the perspective of the intended audience and understand how the author is trying to connect with them. No? So, what is the main message? Wala. Kasunod, next po. So yan ang kasunod. Okay. So, ibig sabihin po, titingnan po natin yung pinaka-main message niya. No? So, alalahanin po natin kapatid, no? Na the power of the message is in the message. Okay, klaro po ba yun? So, the power of the message is in the message. Hindi po sa messenger. No? Siguro may mga magagaling na tagapagsalita, may mga galing na tagapagturo, pero yung impact ng mensahe po, yun po yung magbabago ng tao. Okay po. So, the main message of text is the main idea or yung po yung key point na gustong malaman ng author sa mga tagapakinig. Kasi minsan po, tayo, minsan, pag nag-share ay halos yung ating karanasan, ating yung mga experience, halos parang lumalayo dun sa mismong sinasabi ng author. Po? So dapat magiging tayo doon, magiging stick po tayo doon sa context. Po? Kasi po mayroong gustong ipapahiwatig, gustong mangyari yung author, pero minsan yung messenger, mayroon din siyang gustong sarili niya. No? Dapat po, no, na tayo as a messenger, dapat ang papalabas po natin, kundi yung pong mismong gustong mangyari ng author. Ibig sabihin, gustong mangyari ng Panginoong Diyos. Okay? So, the main message of a text is the main idea or yung pinaka-key point niya na gustong malaman ng author sa mga tagapakinig. So, hindi pwedeng baguhin natin yon. Okay? So, it is the central theme that ties everything together and leaves lasting impression on the audience. So yun po, yung purpose niya po is to gain a clear understanding of the passages, meaning. So, yun nga po, use study Bibles, commentaries, and other resources kung kailangan po natin yun. Para mas maipaliwanag po natin ng maayos, no, ang ating lesson. So A. Okay, A po. So here po, HEA. A po stands for apply uli. Okay. So paulit-ulit po tayo no sa application. So ano bang anong involved po diyan? Ibig sabihin reflect on how the passage applies to your life. Okay, so ibig sabihin, ano po ba ang lesson na ating napag-aralan? Okay, so paano ba how does it challenge or maka-ganyo sa iyo, maka-encourage sa bawat isa? So yun po, isa lang alang po natin kung ano ang maaari nating matutunan mula sa ating napag-aralan. At kung paano ito maaari magbigay ng inspirasyon o mag-push po sa atin, no, na gumawa ng mas mabuti po. So, masarap po mag-share ng Word of God kung nakikita po sa ating sarili. Ano po, una-una, yung talagang nai-apply natin and then maganda ang result. Yun, ang sarap mag-share ng salita ng salita ng Panginoon Diyos and then meron pang kasamang mga testimony, no? Pero ang hirap naman pong mag-share ng salita ng Panginoong Diyos din hindi mo naman naranasan. Diba? Magsalita ka patungkol sa healing or nag-blessing. Pero nakikita sa yung personality na para bang hirap na hirap ka.
Para bang yung natutunan mo, hindi mo na i-apply sa iyong sarili. And then, nagsasalita ka na, napakagaling ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Pero parang yung word ng Panginoon ay hindi nakaka-apply sa iyong buhay. Parang hirap na hirap ka. Pero mas masarap talaga, mga kapatid, na when we share the word of God, no, mayroong magandang patutuo na makikita po para sa atin. So, the purpose of that, mga kapatid, is make personal and practical connection to your daily life and spiritual journey. Okay, klaro pa po ako? Narinig pa po? Kasi parang hindi na nag-iiba ang ating PowerPoint. Baka naman ako'y putol-putol na. No? So, yun po, you make personal and practical connection to your daily life and spiritual journey. So, dapat kang maghanap ng mga kaparaanan upang maiugnay ang mga bagay na iyong natutunan, no? O naranasan sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong spiritual na paglago, at lalo na sa pag-unlad, no, ng iyong espiritu. So, ibig sabihin, sa madaling salita, mga kapatid, pagtutunan po natin kung paano ma-connect sa iyong spiritual na buhay ang mga aral na natutunan mo o ang mga karanasan mo. Ayun, mas maganda po yun, mga kapatid. So, here, R. No? R po stand for respond. So, ano pong involvement yan, kapatid? No? Respond. So, write a response based on your application. R stands for respond. Ayun. So, write a response based on your application. So, basically po, it's asking to reflect, no, sa pamamagitan ng iyong sariling pagkaunawa. At kung ano po yung iyong nafe-feel na kung ano ang gagawin mong hakbang base po doon sa iyong natutunan, base po doon sa iyong reflection. So, halimbawa, kung ito man ay prayer, so a commitment to change or again, action to step. No? So, ang purpose po niyan, mga kapatid, and deepen your relationship with God. Next page po ay Yan. Yan po yung kanina, alright, a response based on your application, and then yung kasunod po, yung purpose niya po ay put what you have learned into practice and deepen your relationship with God. So, you should take, no, sa iyong natutunan tungkol sa Diyos at i-apply ito sa ating mga sariling buhay po. So, sa ganitong paraan, no, hindi ka lamang matututo tungkol sa mga turo po ng Panginoong Diyos, maisa sa buhay mo pa, no, ang mga natutunan mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. So, napakalaking tulong po, mga kapatid, ito sa bawat isa sa atin na magiging mas malapit sa Diyos at mapalakas ang ating pananampalataya. Ano po? So, ito po yung sample po ng HEAR method Bible study po. Okay? Kaparaanan, no? Ito po yung sample HEAR method. So, una po, di ba nakita natin kanina, highlight po yung H stands for highlight. So kagaya nung atin pong nabigay na mga text verse, no, patungkol sa mga worrying, no? Sabi doon sa verse na yun na do not be anxious about anything, no, but in every situation by prayer and petition. So with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So, bakit ba sinabi ni Paul ito sa mga taga-Philippians? Ano po? So, yun po yung example natin, ano po, ng highlight. So, do not be anxious.
Y- yung passage na. So, bakit ba sinasabi ito? Sabi doon sa E stands for explain. So, ang gustong mangyari ni Paul doon is uh, uh, to encourage the Philippians, no, to replace anxiety with prayer. Yun yung gustong mangyari, no, in-encourage ni Paul na ang mga taga-Philippi na palitan or ang worry, no, into prayer, no. So he assures them that God peace will protect them. Okay. So sinabi ni Paul na sa mga taga-Pilipos na 'di ba, huwag mag-alala, no? I-encourage niya at sa halip na dapat manalangin kayo sa Panginoong Diyos. So nangako si Paul na kung gagawin nila ito, sinasabi ni Paul na kung gagawin nila ito, no, magkakaroon sila ng kapayapaan. Yun yung sinasabi doon. So ibig sabihin, nangangahulugan ito na sa halip na mabalisa o ma-stress sila, dapat silang makipag-usap sa Diyos at dapat nilang ituon ang kanilang pananampalataya sa Diyos at ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Yan, yung gusto ni Paul namang mangyari. So, HE and then A na po tayo, apply. Okay. Ito yung mga sample, po, apply. And then, ang pag-apply po is i-reflect po natin yung mga areas where you feel anxious, no? Consider prayer can change your perspective. Yan. So, sino po ba ang nakaranas ng pagkakabalisa dito sa kanyang buhay? So, lahat naman tayo, no, na nakaranas noon. So, maaaring ito ay isang maliit o malaking pagsubok. Basta lahat po tayo ay nakakaranas doon. Ang maganda po dito, mga kapatid, maaari kang maglaan ng ilang oras at pag-isipan natin ang kabalisahang naranasan natin at pag-isipan kung paano makatulong ang prayer, no, sa ating mga hindi magandang karanasan. Okay? So kumbaga huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong mag-plan agad, mag-create ng action agad, no? So dapat po relax ka lang, no? Kasi po sa pamamagitan ng paglalaan ng ilang sandali upang humingi ng patnubay sa ating Panginoong Diyos, no, maaari mong makita na ang iyong pananaw kasi sa ating mga or sa iyong sitwasyon ay nagbabago na pala, no? Kasi po tumutugon po ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating prayer. So, maaari kang maging mas kalmado, no? Huwag kang padalos-dalos, no, na baka lalong magka-problema ang iyong buhay. So, alam ko po na mayroong solusyon na hindi mo naiisip noon. Pero through prayer po, no, nagkakaroon po ng nagkakaroon ng mas magandang pangyayari ang iyong buhay, no? Kasi nananalangin ka, and then mayroong sasabihin ng Diyos sa iyo, and then i-apply mo po, no, ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa iyong sitwasyon. Okay? And then huwag padalos-dalos po, mga kapatid. So, ang R po, response, yun po yung tugon, no? Tugon po natin na magtiwala. Response. So, atin pong isulat ang ating mga panalangin, no? Asking God to help. Then you trust more and experiences peace. So, ibig sabihin, no, ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos ay naniniwala tayo na He will take care of you, no, or He will take care of us and guide you through difficult times. Ano po? Kaya niya po tayong alagaan, kaya tayong i-take care ng Panginoong Diyos, kaya tayong gabayan ng Panginoong Diyos sa mga mahihirap na bagay sa ating buhay. So, pag nakahiling, pag-hiling ka ng kapayapaan, alam ko po na ipagkaloob po ng Panginoong Diyos yan. Alam ko po yun. Ano po, kasi meron siyang pangako sa atin eh. So, magiging kalmado lang po tayo sa ating buhay. So,
ito po, siguro, ito yung panghuling method, no, na maitatackle ko po siguro ngayon. Ano po, yung COMA method. Yung COMA method po. So, ang COMA method po stands for context, observation, meaning, and application. So, yung observation, meaning, application, halos kapare-pares lang po siya sa mga nung naunang mga method, no? Pero meron lang po siyang yung talagang kung saan siya nakafocus, itong kaparaanan ito. Kung paano tayo gumawa ng lesson. So, this structured approach helps to systematically analyze the text. Yun po yung kanyang no? Understand the historical, cultural, and literary context or the passage. So, C stands for the context. Yun, sabi po dyan. So, dapat titignan po natin sino pong sumulat and then kailan or bakit ito isinulat. Okay? Parang naano natin kanina. Para kanito isulat. And then, what is happening in the surrounding passages. So, ang purpose mo nito is to gain a comprehensive background, no? To avoid misinterpretation and appreciate the passage full significance. Yun yung kanyang purpose, no? At talagang maunawaan natin ng maayos para maiwas po ng hindi pagkakaunawaan. Yun. So, O stands for observation. Yun. Observation means carefully examining the passage you're reading. No? So, atin pong ini-examine ng maayos, obserbahan natin na maayos ang ating passage na ating binabasa. So, it involves po ng ano po ba nakikita natin doon sa passage na yun. And then, minsan, kung ano po yung mga nire-repeat, yung inuulit-ulit na salita, pansinin po natin yon. So, sino po ang pinaka-main character ng passage na yon? So, ano po yung event, no? Ang dinidescribe nun. Hallelujah. And then, the purpose po is to notice details that are essential for understanding the text meaning. So, pansinin po natin ang mga bawat detalye na napakahalaga, no, sa atin na nababasa sa mga passages po para mas maunawaan natin ang kahulugan ng teksto or ng text. Okay? So, M po stands for meaning. So, mga kahulugan. So, ito ay tumutukoy sa pangunahing punto or sabi nga, main idea. Okay, nanais ng author na maunawaan natin ang kanyang sinasabi. Okay, so it involves po na determine that the passage means. So what is the author main point? So what theological truths are presented? So the purpose po niyan mga kapatid ay understand the passage, intended message, and its relevance to the original audience. So, kailangan natin basahin ng maayos at unawain ang mga content of the passage to grasp the key message po or yung pinaka punto niya, yung pinaka points po na sinasabi po o nung ginawa ng author, ng mismong may sulat po, no? So, A po stands for application. Okay, A po stands for application. Sarang. Yon. So, it involves po ng pag-apply ng passage to your life. Same sa ating pong natalakay po kayo na. So, maaaring magtitik ka ng some question of your life. No, how does it inform your beliefs and action? Yung what changes should you make based on its teaching? Mga ganun po. No? Magtatanong ka po sa iyong sarili upang makuha niyo po yung kung paano mo po i-apply sa iyong sariling buhay. So,
So, ang purpose po ay integrate biblical truths into your life and then transforming your thoughts and behavior. So, ito po, incorporating lesson and teaching from the Bible into everyday life. So, sa pamamagitan nito mga kapatid, mababago mo ang paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos. Halimbawa ito, so, kung itinuturo sa iyo ng Biblia na magiging mabait sa ibang tao, maaari mong subukang magsanay ng kabaitan sa iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Yan po, no? So, gusto mong, kasi yun po ang tinuturo sa Biblia, no? Gusto mong i-apply, no? So, ang tawag dito, gusto mong i-apply, so maaari mong sa iyong sarili, magsanay ka ng kabaitan na pakikipag-ugnayan sa tao. And then, ito po yung sample ng COMA method po, kapatid. So, yun ang ating passage na po kanina, yung Philippians 4:6-7. So, atin pong i-apply both methods. Okay? Yung tawag ito, yung COMA method. So, sa context dun po mga kapatid, sa Philippians 4:6-7, si Paul po ay sulat ng liham habang siya po ay nasa kulungan. So, ina-address po niya ito sa mga taga-Philippian churches na to encourage them na sa kanilang pananampalataya. Ano po, na-impress pa nila ang kanilang pananampalataya. So, ang observation po doon, mga kapatid, dito, key phrases include, no, nakikita natin doon na do not be anxious. No, pray, petition with thanksgiving, and then peace of God. So, yun po yung observation natin doon. And then, meron context, observation, and then isa pa po, meaning. Yan. Meaning, ang ibig sabihin nun, ang meaning nun ay si Paul po ay nagtuturo ng prayer, gratitude, and antidotes to anxiety. So, promising divine peace as a result. No? Kung tinuturo niya sa mga taga-Pilipos, no? Taga-Pilipos na meron siyang pinapangako doon kung susundin niya na kung kayo mananalangin, no? Huwag kayong mag-worry, no? Mag-alala, ibibigay po ng Panginoong Diyos ang kapayapaan sa inyong buhay. And then, example po ito na ating pong tinakil kanina patungkol sa COMA method. So, ang panguli po, application. So, assess your prayer, life, and gratitude. So, gagawa po tayo ng plano to pray more consistently at saka dapat mag-focus po tayo doon sa pasasalaman. So, both methods provide structured approaches to deepen your understanding. So, yung mga method na yon, no, nagbibigay po siya ng mga structured approach para upang mapapalalim pa po, no, ang ating mga pangunawa. Ayun, application or scripture. Application of scripture, and then fostering spiritual growth and a closer walk with God. Mas mapapalapit pa po tayo sa ating Panginoong Diyos. So, magandang gabi po sa lahat. Siguro po ay hanggang dito na lang po ang ating pong ibabahagi. And then may natitira po dito, siguro by the next session po, atin po itong tatalakayin po. Hopefully po na, hoping po na medyo klaro po ang aking kasi kanina sabi paputol-putol daw ako. Okay po? Clear po? Clear po ba? Parang alanganin nga yata ako. Salamat po. So, okay po. So, overtime na po tayo. Ano po? Salamat po.
Okay, 2 oras. So, I'm praying po na yung mga method po na tinatalakay ngayon, may apply po natin sa ating mga kabataan. Ano po, napakahalaga po na talagang they know how to make a lesson, yung napakagandang yung well explained, no, na mga lesson po para mas makapag-win pa po tayo ng mga kaluluwa. So, yun po. Hallelujah. Salamat po. Siguro po ay pagkatapos natin ito, meron pa po siya, no? So, ang atin pong napag-usapan po ay section A pa po. So, meron 3 po yun. Meron pang B and then C. Siguro after matalakay na po natin po yun, ay then create po tayo ng kahit pa paano question and answer po, no? Baka sakaling makatulong po kami with Doc Roderick, no? Pag natapos na po ito. So, ngayon po tayo manalangin. Lord, salamat Panginoong Diyos sa napakagandang mensahe niyo po sa amin, Panginoong Diyos. Encourage us, Lord God, in how to make a genuine lesson gara. Ito po ay mai-apply namin sa aming una-una sa aming sarili. And then, mai-echo po namin sa aming mga kabataan para maituto po nilang lakaran, Panginoon. Thank you so much, Father God, sa iyong pagsama sa aming discussion for this night, Panginoong Diyos. Thank you so much, Lord. Hallelujah. We give you glory, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito. Honor, Father God. In Jesus' name I pray. Amen po. Salamat po. Tayo'y nagtitipon online, sa tahanan man o saan ka man naroroong tunay. Kaalamang makhalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile, Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile, Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni walang hanggan, sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kalwahatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile, Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa mobile, Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kalwalhatian ng Diyos, tayo'y
kaisa't nagmamahalan.